Sige sir, tawag na lang kayo kapag may kailangan kayo. Saglit lang, mamaya ka na lumabas. Ako si Sophie at matagal na akong nagtatrabaho sa kilalang hotel. Hindi ko na babanggitin ang pangalan ng hotel para na rin sa kapakanan ng trabaho ko at sa hotel na pinagtatrabahuhan ko. Sa umaga, pagdating namin, turnover sa akin ang mga dapat gawin, rooms na may laman at mga rooms na dapat tingnan at palitan ang mga gamit tulad ng towel, kumot at bedsheet, pati na punda ng unan. Gamay na gamay ko na ang trabaho kong ito. Talagang nag-e-enjoy ako. Lalo na pagka merong mga bakas na naiiwan, di ko ma-imagine kung paano nila ginawa dahil may pagkakataon talagang ligong-ligo ang mga bedsheet. Minsan, tinatandaan ko talaga ang mukha nila kasi halos mga kilalang tao na paulit-ulit na nagbubook sa amin. Lalo na mga artista at politiko. Dahil sa pioneer na ako dito, lahat pwede kong gawin. At ako na rin ang nagtitrain sa mga newbie namin. Madali lang naman, lalo na kung kilala ko na ang mga napasok sa amin. Alam ko ang mga gusto at alam ko rin kung magkano ang mga tip nila sa akin. Lalong-lalo na sa aming lahat. Lalo na kapag ayaw nila, makilala sila ng maraming tao. Talagang secure na secure sila sa amin kasi kami lang ang hotel na walang CCTV. Yun ang ayaw namin dahil privacy ng customer ang pinangangalagaan namin. Pero ginigipit na rin kami dahil nga baka raw magkaroon ng kung anong kaguluhan ni wala man lang kaming ma-review. Maipapakita sa mga nag-survey or sa mga nag-iimbestiga. Pero sa tinagal-tagal naman namin, wala naman talagang kaguluhang naganap sa pinagtatrabahuhan ko. Dahil na rin siguro sa mahigpit sila sa security. Walang anumang danger na mga dapat maipasok. Hangout nga ito ng mga mayayaman na rin. Marami ako ditong encounter na kapag mag-out sila ay lahat kami nabibigyan ng tip paglabas nila. Di ko alam kung magkano sa kanila pero sa akin 1,000. Di na namin pinag-uusapan yon dahil baka ano pa ang isipin ng bawat isa. 5 lang naman kasi kaming staff doon at buong maghapon kaming magkakasama. At pag umuwi naman kami ay may ibang batch na papalit sa amin paggabi. Eksakto nga, di masyado maraming tao sa umaga. Chill lang ang trabaho namin. Pero bawat oras talaga ay may dumadating. Di tulad ng paggabi. Bibihira ang dumarating. Pag tumungtong na ng 11 p.m. hanggang 4 a.m. ay wala na masyado. Pwede na nga rin silang matulog pag gano'n ang sistema. May isang hindi lang makakalimutan na naganap sa akin mga pangyayari habang nagtatrabaho ako. May isang kilalang negosyante na naka-reserve 8 a.m. at good for 2 ang room na kinuha niya. Alam ko, kilala niyo siya kapag binanggit ko pero itatago ko na lang siya sa pangalang Jeff. Sakto 8 a.m. dumating siya. Gulat na gulat ako, mag-isa lang siya. At ang banggit niya kasama niya daw ay wala pa at hihintayin niya na lang sa loob. Winelcome ko siya at inihatid sa room niya. Sabi niya, pasis na lang siya sa loob kaya inayos ko ang mga pagkakalagay ng mga gamit niya, mga dapat niyang gamitin. Mabilis siyang pumasok sa CR at ako naman ay lalabas na sana. Kaya lang sabi niya, pakiset naman sa 24 ang aircon. Pati na rin ang Netflix ay i-on mo na. Sumunod naman ako, alam ko, malaki ang ibibigay niya sa akin. Malaki ang ititip niya sa akin. Di ko alam kung ano ang ginawa niya sa CR. Pero umalimuyak yung pabango niya. Pagbukas niya ng CR. Para akong na-hypnotize sa naamoy ko. Natigilan ako habang hawak ang remote. Sabi ko, Sir Jeff,
lalabas na po ako. Baka dumating na po kasi ang kasama mo. Huwag ka mag-alala. Dito ka muna. Aminin ko, para sa atin itong room. Pero sir, hindi ako ganun. Alam ko yon. Pero malaki ang ibibigay ko sa iyo. Ito, 10,000. Isang oras lang naman. Gumawa ka na lang ng alibay sa mga kasama mo. Mag-early break ka kaya. Sige na, itry mo na. Sige sir. Punch ko lang tong DTR ko. Diretso ako magbe-break para 1 hour and 30 minutes na. Okay, sige. Balik ka agad ha. At nagpaalam nga ako sa mga kasama ko na magbe-break muna ako kasi di pa ako nakapag-almusal bago umalis kanina. Pumayag sila at naintindihan niya dahil madalas naman namin talagang ginagawa yon. Paglabas ko ay dumiretso ako sa exit at dumaan sa secret way na alam ko para di nila ako mapansin na pumasok ulit at nakarating ako agad sa kwarto niya. Pagpasok ko, nakita ko nanonood siya ng red. Alam ko na agad ang mangyayari, tinanggal niya lahat at di na ako nakaimik. Alam ko naman ang magaganap. Yun talaga. Wala pa naman akong asawa pero may boyfriend na ako at madalas rin na meron kaming ganon kaya okay lang. Sanay na ako sa labanan. Ako nga ang driver. Dahil magaling din ako mag-drive. Tuyang tuwa sa akin si Sir Jeff. Tumagdag pa siya ng 5,000. Grabe. Isang oras ko pumatak agad ng 15,000. Mabibili ko na ang pangarap ko. Dahil pinag-iipunan ko yon. Kaya magiging buhay na remembrance ang paggagamitan ng pera ko. Inubos ko ang mga 1 hour and 30 minutes sa kanya at nagpaalam agad ako dahil malilate ako. Ang ganda kasi ng record ko sa trabaho kaya ayaw kong masira ito. Dala-dala ko ang 15K paglabas ko, then diretso ako sa locker at isinilid ko ito. Sakto kinabukasan ay off ko at hindi ko rin alam kung kailan ba ulit babalik si Sir Jeff. Kinaumagahan, nasa lubong ko siya sa may bilihan ng e-bike. Bibili raw siya para sa girlfriend niya. Pumili nga siya at tinanong ako kung alin ba talaga ang gusto ng mga babae, tipo ng mga babae, lalo na pagdating sa kulay at sa style. Itinuro ko yung katulad talaga ng gusto ko. Katulad ng design na gusto ko. Sakto, 3 ang available nila. Sabi ko ganun din ang sa akin. At di siya nagtanong ng kung ano-ano. Basta sabi niya, sige, 2 na kukunin ko. At isa, ipangalan mo sa kanya. Napakaswerte ko sa 2 araw na dumaan sa akin. Hindi nagalaw ang pera ko at nagkaroon pa ako ng pangarap kong e-bike. Nag-thank you na lang ako. At plano ko nang umuwi gamit itong sasakyan. Pero sabi niya babalikan na lang namin at mamayang hapon pa yon. Kaya sumama naman ako. Umalis nga kami at pumunta kami kung saan masosolo niya na naman. Gustong gusto niya ako kasi hawig talaga ako kay Carla. Di ko alam baka type niya si Carla kaya nag-in kami sa medyo may kalayuang hotel at sa di kilalang hotel na pwede niya lang akong masolo. Kaya nga pagdating namin, parang ordinaryo lang siya. Naka-shorts, naka-tsinelas, halos di pa nga siya na-assist ng mga staff doon. Pero ako ang nahiya. Kaya lumapit ako sa boss nila at nagtembre na malaking tao ang kasama ko. Agad kami inihatid sa isang room na VIP. Maganda, makulay at mayayaman ang mga katabi nun, lalong-lalo na yung pinagdalhan sa amin. Bumilib sa akin si Jeff dahil sa pag-asikaso ko sa kanya. Natuwa siya sa akin. Ang boyfriend ko, kapwa ko hotel staff.
Pangalawang pagkikita pa lang at yon ang lalo kong pagsisikap na galingan. Hindi ako magaling pero sa kanya ginagawa ko lahat para siya hindi magsawa at mapansin niya yon. Pero siguro napapansin niya talaga yun. Kaya paglabas namin, sinigurado niya na may laman na naman ang bulsa ko. Kinuha niya ang cellphone number ko at baka daw pwede pa ako pagka may oras pang bakante. Sabay bigay ng 5K. Malaki na yun kasi may kasama pa yung sasakyan. Pumunta na ulit kami sa shop at kinuha yung iniwan namin. Then yung sa kanya naman ay sinakay niya sa pick up niya at yung sa akin naman ako na ang nag-drive. Grabing saya ko, nagulat ang BF ko nang masalubong ko siya. Tinigilan ko siya, grabe. Ano to? Magic lang? Kala ko hindi pa sapat ang pera mo para makabili ka niyan. Sabi niya sa akin, ay nako. Bakit? Paano mo nabili yan? Sabi ko naman, nakahanap ako ng pera at pinahiram ako ng pera. Naniwala naman siya at naniwala naman siya na tuloy-tuloy ang aming relasyon. Kami nga ang nag-rides pa uwi at tumuloy siya sa tinutuluyan ko. Alam ko ang gagawin niya sa mga susunod. Alam ko na ang gusto niya kapag tumuloy siya sa amin. Pumunta siya sa akin. Natakot ako sa mga sandaling yun kasi baka mahalata niya. Pero ang ginawa ko, saglit akong pumunta sa CR. Dahil nga na-excite ako at ginawa ko ang paglilinis. Kaya pinachi ko muna sa kanya ang sasakyan. Inayos niya lahat. Pati na ang mga ikinabit niya. At syempre, alam na magkakaroon siya ng reward. Meron siyang matatanggap sa akin. Palit-palitan kami sa pagdadrive pagkatapos niyang mag-ayos ng e-bike. Sabi niya, gumagaling na raw ako sa pagdadrive kaya mas lalong nagugustuhan niya ito. Gustong gusto ko ang ginawa niya sa mga oras na yon. Malayong malayo nga sa performance ni Jeff. Nang mga tulog ang partner ko, sakto, nag-message si Jeff. Kailan daw ako available, kaya nag-isip ako ng paraan para muling makipagkita sa kanya. Sabi ko sa work ko, may sakit ako kaya hindi ako makakapasok kinabukasan. Di ko alam, kahit gawin ko naman lahat ng gusto ni Jeff, never siya nagsabi na gusto niya na talaga ako bilang babae niya. Tata ang tingin niya sa akin. Nagkita kami sa isang safe house niya at doon muling naganap. Nag-offer siya na baka gusto ko raw lumipat ng trabaho sa resort niya. Kailangan niya din daw ng katulad ng trabaho ko sa hotel. Maraming alam dahil marami nga akong alam. Sabi niya, dudublehin niya na lang ang sahod ko. Iniisip kong mabuti yon. Sigurado, magkakaalaman na at ang boyfriend ko. Ngayon nga, ang pinaka-problema ko, tatanggapin ko ba ang alok ni Jeff? O tatanggihan ko na lang? Ano na ang gagawin ko sa pinasok kong sitwasyon? Sigurado, malalaman ng boyfriend ko ang ginawa ko. Pag nalaman niya, let go agad ako ng boyfriend ko. O kakalimutan ko na ba si Jeff? Ano kaya ang dapat kong gawin? Sana matulungan niyo ako.